Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 251. Sa pagharap sa pag-atake ni EJ Williams, si Bobby Aguilar ay lubos na walang takot. Patuloy siyang umungal, ang gininto ang liwanag ng kanyang katawan na kasing init ng araw. Bukod dito, ang kanyang mga kamao ay ganap na nabalot ng espiritual na kapangyarihan, na naglalabas ng isang malakas na aura na nagpabago ng husto sa mukha ng lahat. Ito ba talaga ang aura na nagmumula sa katawan ni Bobby Aguilar? Naging berde ang mukha ni Blaine Pitt sa di kalayuan. Maging ang mukha ni Reginald Tucker ay nanatiling kasing lamig ng tubig. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na ang tinaguriang apat na henyo ng River North Region ay sadyang hindi dapat banggitin. Si Bobby Aguilar ay nagkaroon na ng lakas na makipaglaban sa mga matandang Grandmaster. Boom! Inilabas ni EJ Williams ang kanyang hampas ng palad, at ang Tai Chi Seal, na puno ng aura ng kamatayan, ay bumalot sa langit at lupa. Sa loob ng radius na ilang 10-10 metro, naapektuhan ang lahat, at namatay pa ang ilang mahihina. Ang dalawang tagasunod sa tabi ni Melvin Blair ay nagmamadaling nagtayo ng defensive formation, ngunit bigla itong nabasag sa matinding pressure. Mamatay. Umungol si EJ Williams habang nakataas ang ulo. Napuno ng kabaliwan ang mga mata ni Bobby Aguilar. Ganap na panimulang sagradong kamao. Ang kanyang trump card strike. Binalot ng gininto ang kamao ang langit at lupa, bumangga sa Tai Chi Seal, na nabasag ang kalawakan. Sa sandaling iyon, ang mga alon ng nakamamatay na layunin ay lumundag palabas na parang tubig, na tinatangay ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Hindi mabilang na mga puno ang pinutol sa kalahati, kahit ang maliliit na burol sa di kalayuan ay gumuho. Nakakatakot. Ito ang kaisipan sa puso ng lahat. Pahinga. Galit na sigaw ni Bobby Aguilar, lalong tumindi ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay namamaga sa isang iglap, ang kanyang mga ugat ay namimilipit na parang maliliit na ahas. Isang labanan ng mga nakatagong baraha. Sa isang tabi, naroon ang magulong katawan na si Bobby Aguilar. Sa kabilang banda, naroon si Master Williams na nakatanggap ng inner strength ng 10 Grandmaster. Boom! Si Bobby Aguilar, punong-puno ng kabaliwan ng kanyang mukha, ay muling sumuntok. Ang napakaraming Tai Chi Seal, sa ilalim ng welga na ito, lumitaw ang mga bitek. Bitek. Wala pang kalahating segundo, ganap na nabasag ang Tai Chi Seal. Ang inner strength ay naging substance, tulad ng mga punyal na bumaril sa lahat ng direksyon. Puff! Hindi mabilang na mga tao ang nabutas ng kanilang katawan ng lakas ng panloob na ito. Si Bobby Aguilar ay nakatayo sa gitna ng lahat, pinahintulutan ang malaulan na inner strength na iyon na tumama sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga puting spot sa kanyang gininto ang laman, na tumutugon sa metal sa bawat epekto. Boom! Sa wakas, nawala ang Tai Chi Seal sa gitna ng pag-ulan ng lakas ng panloob. Ang eksena ay lubos na tahimik, ang lahat ng mga mag-aaral ay naghihigpit, na nakatitig kay Bobby Aguilar. Ang diskarte ng trump card ng Williams family ay talagang nabasag ng isang suntok mula kay Bobby Aguilar. Anong makapangyarihang laman, napaka-keringal na paniniil? Imposible. Namutla ang mukha ni EJ Williams, umuungol sa kabaliwan. Hindi nag-aksaya ng salita si Bobby Aguilar at mabilis na lumapit, pinalo ng suntok ang tiyan ni EJ Williams. Bang! Si EJ Williams ay pinalipad sa pamamagitan ng suntok na iyon, na bumagsak sa hindi mabilang na mga puno. Matapos ang ilang 10 metro ng banggaan, sa wakas ay nakatatag si EJ Williams. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi nahugis tao, puno ng mga sirang bahagi, na nagpapakita ng kanyang malakristal na puting buto. Sa sandaling ito, nagpanik si EJ Williams. Wala siyang pakialam sa mukha niya, napaluhod siya sa kakabog. Ginoo Aguilar, huwag mo akong patayin, mangyaring iligtas mo ako. Si EJ Williams ay galit na yumuko sa lupa. Tuloy-tuloy ang mga kalabog, at naramdaman ng mga nanunood na nanginginig ang kanilang tapang. Ang henyo ng River North Region, talagang sumuko sa isang binata para sa awa. Ito ay lubos na nagpabago sa kanilang pangunawa. Basta ililibre mo ako,
kahit ano ibibigay ko sa iyo. Maraming halamang gamot ang aking pamilya, at tiyak na may utang na loob sa iyo ang aking Panginoon. Gulat na sabi ni E.J. Williams. Ngunit sa mukha ni Bobby Aguilar ang isang malupit na ngiti. Sa tingin mo ba ay ililibre kita? Ang mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby Aguilar ay halos sapat na para lamunin ang isang tao. Napasigaw si E.J. Williams, hindi mo ako mapapatay. Ang aking amo ay si Gu. Bang! Bago pa man siya makatapos magsalita ay hinampas na ng kamay ni Bobby Aguilar ang ulo ni E.J. Williams. Sa ilalim ng Heaven Swallowing skill, si E.J. Williams, isang pinili sa henerasyon, ay naging isang tuyong bangkay. Sa sandaling ito, malinaw din na naramdaman ni Bobby Aguilar na tila naabot na niya ang threshold ng isang pambihirang tagumpay. Dahil dito, nalilito si Bobby Aguilar, dahil sinubukan na niya ang maraming paraan noon ngunit hindi niya nagawang makalusot. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos na ilabas ang napakalaking pagpatay, mabilis niyang hinawakan ang kritikal na punto. Hindi kaya, ang kanyang landas ay sementado ng pagpatay. Ang pagpatay bilang katwiran, naganap na laban sa panloob na pagnanasa ni Bobby Aguilar. Hindi ngayon ang oras para isaalang-alang ang mga bagay na ito. Tumalikod si Bobby Aguilar at naghanda upang harapin ang natitirang mga tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang phantom figure ang hindi inaasahang lumutang palabas sa katawan ni E.J. Williams. Nang makita ang phantom figure na ito, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ito ang amo ni E.J. Williams, si Adonis Williams. Nagpalingalinga si Adonis Williams sa paligid at mabilis na itinuon ang atensyon sa bangkay ni E.J. Williams. Nang makita ang bangkay ni E.J. Williams, agad na nagdilim ang mukha ni Adonis Williams. Sino ang pumatay sa aking apprentice? Dumagundong ang boses ni Adonis Williams. Kalmadong sumagot si Bobby Aguilar, pinatay ko ang iyong apprentice. Pinaikit ni Adonis Williams ang kanyang mga mata, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong patayin ang apprentice ko. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili, bakit hindi ako maglakas loob? Ngumisi si Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Adonis Williams, bata, mas mabuting pumunta ka sa aking Williams family at lumuhad para tanggapin ang kamatayan ngayon, kung hindi. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. QNMD. Nagmura si Bobby Aguilar, saka itinaas ang kamay at direktang dinurog ang phantom figure. Ang mga kilos ni Bobby Aguilar ay hindi nakapagsalita sa lahat dahil sa gulat. Naunawaan din nila na walang pakialam si Bobby Aguilar sa anumang seniority o hierarchy. Hindi man lang inisip ni Bobby Aguilar ang banta ni Adonis Williams. Sa isang hakbang, nakarating na siya sa harap ng lahat. Isang matinding pang-aapi ang agad na bumaba mula sa langit. Pakiramdam ng dosenang mga grandmaster na naruroon ay parang may dinadala silang mabigat na pasanin sa kanilang mga balikat. Ang kanilang inner strength ay halos maubos, at sa ilalim ng pang-aapi ni Bobby Aguilar, nawalan sila ng lakas para lumaban. Huwag mo akong patayin, handa kaming sumuko sa iyo. May biglang sumigaw. Oo, hanggat iniligtas mo kami, handa kaming maglingkod bilang mga alipin sa mga henerasyon. Ngumisi si Bobby Aguilar, paumanhin, hindi ko kailangan ng ganoon karaming tao sa paligid ko. Pagkatapos magsalita, nanginginig muli ang mga paa ni Bobby Aguilar, at agad na tumaas ng ilang degree ang pang-aapi. Ang dosenang mga taong ito ay direktang dinurog sa putik ng karne ni Bobby Aguilar. Pumapatay ng mahigit isang dosenang tao sa isang hininga, ang liblib na bundok ay tila naging purgatorio ng tao. Puno ng takot ang mga mukha ng lahat, at hindi man lang sila ng ahas na huminga. Hindi pinabayaan ni Bobby Aguilar ang alinman sa mga natitirang grandmaster, na hinihigop silang lahat. Sa isang kisap mata, lahat ng nakatayo sa tabi ni Melvin Blair ay patay na. Lalong kinabahan ang entourage ni Melvin Blair, dahil hindi nila napigilan si Bobby sa lakas nila ngayon. Whoosh! Maya-maya, tumayo si Bobby sa harap ni Melvin Blair. Agad na kinabahan ang dalawang attendant. Si Bobby, ang ating Mr. Tenny ay, kung tutuusin, mula sa pamilya Blair. Kung papatayin mo siya,
hindi maiisip ang kahihinatnan, kaya, sampal. Bago pa matapos magsalita ang attendant ay nabasag ang ulo niya sa sampal ni Bobby. Masyado kang nagsasalita. Malamig na sabi ni Bobby. Ang isa pang attendant, nang makitang bumagsak ang sitwasyon, ay mabilis na tumabi, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pakiusap, gawin mo ang gusto mo, Mr. Aguilar. Sinusubukan ko lang maghanap buhay. Ano bang ipagsasabi mo?" Biglang nagpanik si Melvin Blair. Pero hindi napigilan ni Bobby na matawa. "Melvin Blair, pinag-uusapan mo ang tungkol sa kapital, pinagmulan ng pamilya, at mga koneksyon, na iniisip na maglilingkod sa iyo ang lahat. Ngunit sa harap ng buhay, ano ang magagawa ng kapital sa iyong bibig para sa iyo?" Kabanata 252. Melvin Blair, wala ka namang respeto sa mga martial artist, di ba? Paano naman ngayon? Lumapit si Bobby Aguilar kay Melvin Blair at malamig na sinabi. Halos natakot sa kanyang talino, si Melvin Blair ay nauuto, "Hindi mo ako mapapatay. Ako ay kabilang sa pamilya Blair. Ako." Bang! Bago pa man siya matapos magsalita, pinitik ni Bobby Aguilar ang kanyang daliri at binasag ang tuhod ni Melvin Blair. Ang mga tao sa kanilang paligid ay naging manhid na sa kalupitan. Si Bobby Aguilar ay walang awa, binabaliwala ang katayuan o background ng sinuman at binabaliwala ang payo mula sa sinuman. Kung i-provoke mo siya, babayaran mo ang presyo. Napahawak si Melvin Blair sa kanyang tuhod, nanginginig sa takot. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Anong klaseng kalokohan ang pamilya Blair? Sa tingin mo matatakot ako? Nagkamali ako, please spare me." Naawa si Melvin Blair, uhog at luhang umaagos sa kanyang mukha, medyo nakakaawa. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, "Kayong mga aristokratikong young master, iniisip na ang iyong background ay nagbibigay sa iyo ng karapatang manipulahin ang iba. Sinasabi ko sa iyo, hindi lahat ay yuyuko sa iyong harapan. Tandaan na maging mabuting tao sa iyong susunod na buhay." Pagkasabi nito, pinagsalikop ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, na dinudurog ang ulo ni Melvin Blair. Pinahirapan hanggang mamatay ang young master ng pamilya Blair. Kahit offshoot siya, basta kamag-anak siya ng Blair, walang nang ahas na guluhin siya. Ngunit ang panuntunang iyon ay nilabag ngayon. Nanatiling tahimik ang lahat, hindi nang ahas na pukawin itong mamamatay tao na Diyos. "Ginoo Aguilar, pwede. Kaya mo bang iligtas ang buhay ko?" Maingat na tanong ng attendant ni Melvin Blair. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya, nanunuya, "Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Kailangan pa kitang bumalik at magsumbong." Magulat. Ang Bobby Aguilar na ito ay hindi lamang sinubukang itago, ngunit gusto niyang malaman ng pamilya Blair. "Sabihin mo kay Dexter Blair, si Emily Taylor ang magiging asawa ko. Walang makakaalis sa kanya." Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nagmamadaling yumuko ang attendant at sinabing, Oo, Mr. Aguilar, sisiguraduhin kong ipapasa ang iyong mensahe." Hindi na pinansin ni Bobby Aguilar ang attendant. Nakatingin siya sa malayong bundok. Sa lugar na iyon, malapit nang lumitaw ang banal na gamot. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at saka tumingin kay Conrad Schroeder, sinabing, "Sumama ka sa akin." Oo. Si Conrad Schroeder ay labis na nasasabik sa kanyang puso. Ang pagganap ngayon ni Bobby Aguilar ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Si Chuzzel ay palaging mahina sa River North Region. Ngunit maaaring baguhin ng pagdating ni Bobby Aguilar ang sitwasyong iyon. Pinagmasdan ng mga tao ang umaatres na figure ni Bobby Aguilar, saglit na hindi nakapag-react. "Dapat ba tayong sumunod?" tanong ni Blaine Pitts. "Siyempre." Ngumuso si Reginald Tucker. Pagkatapos ng labanang ito, gaano sa tingin mo ang lakas na natitira ni Bobby Aguilar? Tumaas ang kilay ni Reginald Tucker. Nagbago ang ekspresyon ni Blaine Pitts, at pansamantalang sinabi niya, "Ibig mong sabihin, kailangan ng isa na umangkop sa sitwasyon," ngumuso si Reginald Tucker, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kailaliman. Gaya ng sinabi ni Reginald Tucker, tila mahina talaga ang aura ni Bobby Aguilar. Kahit na hiniram niya ang kapangyarihan ng Earthfiend Valley Ancestor,
Ang matagal na labanan ay naging dahilan pa rin ng mabilis na pagbaba ng aura ni Bobby Aguilar. Ginoo Aguilar, hindi ako makapaniwala na ganito kakalakas. Walang tigil na binigla ni Conrad Schroeder si Bobby Aguilar sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, nanatiling malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at tila nalilito siya sa pag-iisip. Baka may magtangkang umatake sa akin mamaya. Biglang lumingon si Bobby Aguilar kay Conrad Schroeder. Nagulat si Conrad Schroeder at awkward na tumawa, talaga. Ang mga taong ito ay dapat na natakot sa kanilang mga talino sa ngayon. Umiling si Bobby Aguilar, hanggat may sapat na benepisyo, hindi mabilang ang matatapang na tao. Bukod dito, hindi maganda ang kalagayan ko ngayon, mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Ang pagkonsumo ng Absolute Beginning Sacred Feast ay napakalaki, kaya naman hindi ito madaling gamitin ni Bobby Aguilar. Papalapit na ang lokasyon ng Divine Medicine, at ang iba pang mga tao ay mabilis na nakahuli. Sa lambak ng bundok, may mga mahinang kislap ng liwanag. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar habang sinusubukan niyang makita ang buong lambak. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang aura, na sumasakop sa halos buong lambak. Pagkatapos, kumulo ang sulok ng bibig ni Bobby. Tulad ng inaasahan sa isang banal na gamot, medyo kawili-wili. Naaliwala sa mukha ni Bobby ang maitim na ulap at napalitan ng hindi maipaliwanag na kumpiyansa. Ginoo Aguilar, mukha ka talagang bumababang Diyos ngayon lang. Sa sandaling ito, naabutan siya ni Evelyn Norton. Tinakpan ni Evelyn Norton ang kanyang bibig at sinabing, hindi mo naman ako masisisi kung hindi kita tinulungan kanina, di ba? Umiling si Bobby, ikaw at ako ay walang malalim na nararamdaman para sa isa't isa, kaya kakaiba kung talagang tutulong ka sa akin. Mabuti naman kung ganoon, tumawa si Evelyn. Ginoo Aguilar, gumawa ka ng mga kaaway sa lahat ng dako, hindi magiging madali ang pagtahak sa daan ng hinaharap, paalala ni Evelyn sa kanya. Mahinahong tumugon si Bobby, sino bang makapangyarihang magsasaka ang hindi nakipaglaban sa mga paghihirap? Kung maayos ang paglalakbay, hindi masyadong mahaba ang daang tinatahak. Ginoo Si Aguilar ay talagang ambisyoso. Sa sandaling ito, dumating din si Reginald Tucker. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay kay Bobby, Mr. Aguilar, minamaliit ka namin. Sa harap mo, kahit ang 4 na dakilang henyo ay mapatla kung ikukumpara. Walang magandang impresyon si Bobby kay Reginald Tucker. Ang taong ito ay napaka-calculate at labis na mahilig gumamit ng iba. Kaya naman, tumango lang si Bobby sa kanya. Mukhang ang Divine Medicine ay kay Mr. Aguilar, patuloy ni Reginald. Not necessarily, tahimik na sagot ni Bobby. Mayroong iba na gusto itong Divine Medicine, hindi lang ako. Tumawa si Reginald, sino ang naglalakas loob na makipagkompetensya kay Mr. Aguilar? Hindi pinansin ni Bobby si Reginald at hindi agad pumunta para kumuha ng gamot. Nang makita iyon, umatras si Reginald sa gilid, ngunit bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Ang Bobby Aguilar na ito ay nasa pinakamahina na ngayon, ito ang perpektong oras para patayin siya. Malamig na sabi ni Reginald. Agad na nagtanong si Blaine Pitts, sigurado ka ba? Ngumuso si Reginald, talaga. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, sabay nating papatayin siya, at ibabahagi natin ang Divine Medicine. Malaki. Agad namang tumanggo si Blaine. Bukod kay Reginald, bahagyang kumunat din ang noo ni Chaim Tate. Napakaraming tao ang napatay ni Bobby. Bilang presidente ng Martial Arts Association, wala kang masasabi tungkol dito. Sumulyap si Chaim Tate. David Wright. Awkward na sinabi ni David Wright, ay, iuulat ko ito. Walang kwenta. Malamig na umungol si Chaim Tate. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang liwanag sa lambak malapit na itong lumitaw. Ngayon na ang oras, patayin mo siya. Mabangis na sabi ni Reginald. Sige. Sumugod si Blaine at sinuntok ang likod ni Bobby. Kulog. Sa suntok na iyon ay tumalsik si Bobby ng isang subo ng dugo. Tuwang-tuwa si Blaine. Minasahe niya ang kanyang kamao at ngumisi, Bobby, parang pagod ka na. Lumingon si Bobby, malamig na tinitigan si Blaine at nagtanong, atake from behind. Hahaha.
Ano ang pagkakaiba kung mag-away tayo ng direkta? Napangisi si Blaine. Simula bata pa ako, gifted na ako. Paano ako magiging handa sa ilalim mo? Ngayon, papatayin kita. Sabi ni Blaine sabay indayog ulit ng kamao. Sa sandaling iyon, lumutang ang isang maliit na butil ng light silk, at napalihis ang kamao ni Blaine. Sa gilid. Kabanata 253. Paglingon nila, nakita nilang nakatayo si Evelyn Norton sa harap ni Bobby Aguilar. Kumunot ang noo ni Blaine Pitts at malamig na sinabi, "Evelyn, anong ginagawa mo?" Sumagot si Evelyn na may mahinang tawa, "Kung hindi dahil sa tulong ni Bobby, hinding-hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makuha ang banal na gamot na ito. Hindi ba nararapat na iyon siya ngayon?" Tumawa ng malakas si Blaine, "Evelyn, kailan ka pa naging malambot ang puso?" Umiling si Evelyn, "Hindi ako soft-hearted. Sana lang kuya. Bibigyan ako ni Blaine ng mukha. Paano kung ibahagi natin itong banal na gamot? Ano sa tingin mo?" Mungkahi ni Bobby. Nang marinig ito, mas naging masaya si Blaine. Mukhang hindi na talaga makakatagal si Bobby, kung hindi ay hindi na siya nakipagkompromiso. Kung iyon ang kaso, bakit mag-abala sa pagbabahagi ng gamot sa kanya? Mangarap pa. Galit na sumangot si Blaine. "Umalis ka na, at baka iligtas ko ang buhay mo." Kumunot ang noo ni Bobby at nagtanong, "Seryoso ka ba dito?" "Ha, sa tingin mo ba nagbibiro ako?" Umungol si Blaine at sinugod si Bobby sa isang hakbang. "Ang lakas ng loob mo." Sa sandaling iyon, galit na sumigaw si Conrad Schroeder at itinaas ang kanyang kamay para harapin si Blaine. Kinuha ni Conrad ang suntok gamit ang kanyang palad ngunit napaatras pa rin ito ng ilang hakbang. Ngumisi si Blaine, "Matanda, huwag kang hamarang." Malamig na sabi ni Conrad, "Hanggat nandito ako, hindi ka nagagawa ng isa pang hakbang. Talagang tapat kang matandang aso." Malamig na tawa ni Blaine. "Sige, papatayin muna kita." Umungol si Blaine at sinugod si Conrad. Gayunpaman, sa sandaling iyon, gumawa si Bobby ng isang kahangahangang hakbang. Sa halip na tulungan si Conrad, sinamantala niya ang sitwasyon at dumiretso sa Valley Cave entrance. Nagbago ang ekspresyon ni Blaine, at sumigaw siya, kasuklam-suklam na kontrabida. "Ang matandang aso. Bobby, wala man lang pakialam sa'yo. Umalis ka sa dinadaanan ko." Hindi pinapansin si Conrad, desperadong hinabol ni Blaine si Bobby patungo sa pasukan ng kuweba. Hindi lang si Blaine. Sumunod naman ang iba sa likuran. Hindi nila inaasahan na iiwan ni Bobby si Conrad alang-alang sa Divine Medicine. Maging si Conrad ay nakaramdam ng pagkadismaya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano ang silbi ng pagtakbo sa loob? Sa palagay mo kaya mong lunukan ang gamot sa isang lagok? Malamig na tumawa si Blaine. Mabilis na sumugod ang lahat sa Valley Cave entrance. 1,000 taon na ginseng ang lumutang sa hangin, na naglalabas ng sagradong liwanag. Tumayo si Bobby sa harap ng ginseng, na nakahawak ang mga kamay sa likod, na parang may hinihintay. "Bobby, kasuklam-suklam kang hamak." Ungol ni Blaine. "Gusto mo bang i-monopolize ang Divine Medicine?" "Bobby, masyado kang matako." Sarkastikong panunuya din ng ibang tao. Mahinahong sagot ni Bobby, "Tama ka, plano kong ang i-monopolize itong Divine Medicine." "E ano ngayon?" Napatulala ang lahat. Nabaliw na ba si Bobby? Ang kanyang aura ay hamina na sa sukdulan, that he dared to utter such words. "Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Umungol si Blaine at sinugod si Bobby. Klang! Tumayo si Bobby, hindi man lang sumulyap kay Blaine. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Blaine. Paano ito naging posible? Walang naramdaman si Bobby sa suntok na yun. Nagpepeke ba siya kanina? Masama ang pakiramdam ni Blaine at sinuntok muli si Bobby. Ngunit pareho ang resulta, nanatiling hindi apektado si Bobby. Paano ito nangyari? Nagpanik si Blaine. Malamig na tumikim si Bobby, hindi na kailangang mag-isip ng sobra. "Totoo nga, halos maubos ang aura ko." Gayunpaman, sa kasamaang palad para sa iyo, may mga paghihigpit sa paligid ng banal na gamot na ito. Ang iyong inner strength ay pinipigilan din.
Sa paalala ni Bobby, bigla nilang napagtanto na ang kanilang inner strength ay hindi magagamit. Ibig sabihin, maaari lamang silang umasa sa kanilang pisikal na lakas sa loob ng lambak na ito. Paano ito nangyari? Nagpanik ang lahat. Sa kanyang pisikal na lakas, hindi matatalo si Bobby Aguilar? Sino ang makakalaban niya sa pisikal na lakas? Sobrang pangit ng mukha ni Blaine Pitts habang hindi niya namamalayan na nakatingin kay Reginald Tucker, na nasa hindi kalayuan. Brother Blaine, paano mo magagawa ang isang bagay bilang pagsasamantala sa iba sa oras ng kanilang pangangailangan? Reginald Tucker, gayunpaman, ginawa Blaine mas desperado. Kahit hindi tayo magkaibigan, ayaw ko talaga sa ugali mo. Nagpatuloy si Reginald Tucker. Galit na sinabi ni Blaine Pitts, Reginald Tucker, ikaw. Puff. Bago pa matapos ni Blaine Pitts ang kanyang mga salita, humakbang si Reginald Tucker at direktang sinuntok ang dibdib ni Blaine. Ang pagiging kaibigan mo ay aking kahihiyan. Umiling si Reginald Tucker at sinabing. Nanlaki ang mga mata ni Blaine Pitts, at diretsyong bumagsak ang kanyang malaking katawan. Hindi maiwasang mapangiti ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Itong Reginald Tucker ay talagang malupit at walang awa. Brother Aguilar, pinatay ko siya para sa iyo bilang paghingi ng tawad. Tumawa si Reginald Tucker. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar at umupo ng naka-crosslegged sa tabi ng Divine Medicine, dahan-daang binabawi ang kanyang panloob na espiritual na kapangyarihan. Sa panahong ito, sinubukan ng ilan na lumapit sa Divine Medicine, ngunit direktang sinampal ni Bobby Aguilar hanggang sa mamatay. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay tumayo si Bobby Aguilar mula sa lupa. Ang banal na gamot na ito ay pag-aari ko, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang Divine Medicine sa kanyang pagkakahawak. Ang liwanag sa paligid ay nawala sa isang iglap, at ang lambak ay lumabo. Nakuha ni Bobby Aguilar ang Divine Medicine at malamig na sinabi, hindi pa ba kayo aalis? Mauna na ako. Sa wakas ay natauhan na ang karamihan. Nagdadalamati sila sa kanilang mga puso. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nakakuha sa kanila ng wala, ngunit halos nagbuwis din ng kanilang buhay. Binabati kita, Brother Aguilar. Kinulong ni Reginald Tucker ang kanyang mga kamay at sinabi. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar, biglang nagtaas ng kamay, at diniinan ang balikat ni Reginald Tucker. Sa isang iglap, naramdaman ni Reginald Tucker ang napakalaking puwersa sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mga tuhod ay hindi maiwasang lumubog. Bang! Napaluhod si Reginald Tucker sa lupa. Reginald Tucker, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong maliliit na pokona, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Iwaksi mo ang iyong mga taksil na panlilinlang kung hindi. Bago bumagsak ang mga salita ni Bobby Aguilar, lalo pang lumakas ang pagpindot sa kanyang kamay. Boom! Ang mga tuhod ni Reginald Tucker ay nabasag sa lupa at bumagsak. Sa harap ni Bobby Aguilar, ang tinaguriang apat na henyo ay wala. Binitawan ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at tumalikod para maglakad palabas ng lambak. Si Reginald Tucker ay lumuhad sa lupa, ang kanyang mukha ay napilipit na hindi na makilala. Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mo, ang lakas ng loob mong paluhod ako. Nanginginig ang buong katawan ni Reginald Tucker. Papatayin kita, papatayin talaga kita. Umuungal si Reginald Tucker sa kanyang puso. Siya, na itinuturing na isang henyo mula pagkabata, ay hindi kailanman nakaranas ng gayong kahihiyan. Si Bobby Aguilar ay lumabas ng lambak kasama si Conrad Schroeder. Sa banal na gamot na ito, buo ang tiwala ni Bobby Aguilar sa pagsulong sa Foundation Establishment Stage Pick, o maging sa monastic stage. Sa panahong iyon, hindi na kailangan ni Bobby Aguilar ang lakas ng Grandmaster para lumaban sa ibang mga Grandmaster. Ginoo Aguilar. Sa sandaling ito, si Chaim Tate, kasama ang kanyang disipulo, ay nauna kay Bobby Aguilar. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, binabati kita, G. Aguilar, sa pagkuha ng banal na gamot.
Sabi ni Bobby Aguilar na may mahinang ngiti, Master Tate, mayroon ka bang gagawin? Nagdadalamati si Chaim Tate sa kanyang puso, at pinilit ang sarili na magtanong, nakainom ka na ba ng 9 transformation pill? Ngumisi si Bobby Aguilar, hindi ba sinabi mo na peke iyon? Kabanata 254. Bagamat pinaghinalaan na ito ni Chaim Tate, nakaramdam pa rin siya ng matinding panghihinayang nang makuha niya ang tiyak na sagot. Nagmamadali niyang sinabi, Mr. Aguilar, handa akong bigyan ka ng 2 halamang gamot kapalit ng iyong 9 transformation pill. Ngumisi si Bobby Aguilar, kalimutan mo na iyon. Dati, hindi alam ni Bobby Aguilar ang halaga ng 9 transformation pill, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Chaim Tate. Ngayon, hindi na kailangan ni Bobby Aguilar ang 2 halamang gamot ni Chaim Tate. Iniwan ang mga salitang ito, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis. Ang mukha ni Chaim Tate ay naging sobrang pangit, at siya ay nakatayo doon ng matagal nang walang sinasabi. Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng alagad ni Chaim Tate. Dahan-daang sinabi ni Chaim Tate, it's fate, it's all fate. Nang makuha ang divine medicine, naghanda si Bobby Aguilar na umalis. Ginoo Aguilar, feel free to visit me in River North kapag may time ka, nakangiting sabi ni Evelyn Norton. Pilit na ngumiti si Bobby Aguilar, natatakot ako na baka hindi na ako makadalaw sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, nasaktan niya ang amo ni EJ William, at sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung pupunta siya sa River North. Tila nahulaan ni Evelyn Norton ang dahilan at sinabing may mahinang tawa. Sige, magkikita ulit tayo kung tayo ang nakatadhana. Farewell and see you again, bahagyang tumanggo si Bobby Aguilar. Pagkatapos maghiwalay ng landas, hinatid ni Bobby Aguilar si Conrad Schroeder pauwi. Habang nasa daan, tiningnan ni Bobby Aguilar si Conrad Schroeder sa pamamagitan ng rearview mirror at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masayang ang paglalakbay na ito. Bagamat ang banal na gamot ay mabuti, hindi ito dapat kumonsumo ng buo sa kanyang sarili. Bukod dito, handa si Conrad Schroeder na tulungan si Bobby Aguilar sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, at hinding-hindi makakalimutan ni Bobby Aguilar ang pabor na iyon. Nangangako akong tutulungan kang makamit ang 2nd o 3rd rank Grandmaster sa malapit na hinaharap, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, agad na natuwa si Conrad Schroeder. Para sa kanya, ang pagiging 1st rank Grandmaster ay malamang na naging bottleneck na niya sa buhay na ito, ngunit hindi pa rin sigurado kung makakagawa pa siya ng anumang karagdagang pag-unlad. Nagpasalamat si Conrad Schroeder, salamat, Mr. Aguilar. Tila ang pamilya Schroeder ay hindi sumugal sa pagkakataong ito. Pagkatapos bumalik sa White City, ang unang gawain ni Bobby Aguilar ay suriin ang kanyang hardin ng gulay. Pagpasok niya sa garden, laking gulat niya nang makitang wala na itong laman. Anong nangyari? Hindi maiwasang magtaka ni Bobby Aguilar. Edward Green. Nasaan ang gamot ko? Sigaw ni Bobby Aguilar patungo sa bahay, na may bakas ng galit sa kanyang boses. Maya-maya, tumakbo palabas ng kwarto si Edward Green. Medyo awkward na sabi niya, Mr. Aguilar, ginamit ko ang lahat ng mga halamang gamot. Hindi ko lang mapigilan. Si Bobby Aguilar ay tumingin ng malapitan at, sigurado, ang lakas ni Edward Green ay bumuti ng husto. Matagumpay siyang nakapasok sa Inner Strength Master's Realm. Hindi ka naman galit sa akin di ba? Tanong ni Edward Green na nahihiyang ngumiti. Walang magawang iwinagayway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na, tapos na ang ginawa. Ako ay orihinal na nagpaplano upang bigyan ka ng isang bahagi ng 2,000-year divine gamot, pero ngayon ay hindi na. Nang marinig ito, pakiramdam ni Edward Green ay gusto na niyang mamatay. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagpatay kay Bobby Aguilar sa malalalim na kabundukan. Ang balita ng 4 na henyo sa River North Region na lumuhod at pinatay si EJ Williams ay mas mabilis na kumalat, na parang lumaki ang mga pakpak nito. Lalong naging interesado ang mga tao sa pangalan ni Bobby Aguilar. Ipinagpalagay pa nila na si Bobby Aguilar ay bahagi ng layout ng pamilya Taylor sa River North Region.
Isang araw ng tanghali, may biglang dumating na sasakyan. Nang huminto ang sasakyan, lumabas si William Richardson. Pagkatapos, sumunod si Claire Richardson, tumatalbog at tumatalon. Bobby Aguilar. Nang makita ni Claire Richardson si Bobby Aguilar, natuwa siya. Lumapit ito sa kanya at hinampas ang dibdib nito sa mapang-akit na paraan, sinabing, "Kaya mo talaga. No wonder na magustuhan ka ng kapatid kong si Emily." Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, "Bata ka pa lang, huwag kang magkunwaring napakalaki. Ikaw ang bata. Hindi na ako bata." Sinadya ni Claire Richardson na pumutok sa kanyang dibdib. Well, hindi na talaga siya maliit. Ang batang babae na ito ay talagang lumaki ng husto. "Sige, itigil mo na ang pang-iistorbo sa kapatid mong si Bobby Aguilar," winagaway ni William Richardson ang kanyang kamay. Tiningnan ni Claire Richardson si William Richardson at bumulong, "Hindi ko man lang siya ginugulo." Tinanggap ni Bobby Aguilar si William Richardson sa bahay at personal siyang binuhusan ng isang tasa ng tsaa. Matapos humigop, hindi napigilan ni William Richardson na mapabuntong hininga, "Bobby Aguilar, talagang hindi ka panipaniwala kapag naiisip ko. Nang makita kita kalahating taon na ang nakalipas, isa kang dukha na kakatiwalag lang sa pamilya mo. Ngayon, gayunpaman, nakamit mo ang gayong mga tagumpay." Matalas talaga ang mata ni Miss Taylor. Napangiti si Bobby Aguilar, "Swerte lang ang lahat, hindi na kailangang banggitin." Swerte. Ngumiti ng mapait si William Richardson. Makakaasa nga ang mga tao sa swerte, ngunit tiyak na hindi sila lalayo na umaasa lamang dito. Mas maliit ang posibilidad para sa isang tulad ni Bobby Aguilar na maging nangungunang tao sa Choiseul, kahit na natatabunan ang 4 na henyo ng River North Region. "William, pinuntahan mo ba ako para sa isang bagay?" tanong ni Bobby Aguilar. Tumango si William Richardson at sinabing, "Talaga, may itatanong ako sa iyo. Imbitahan mo ako sa battle zone." Hulaan ni Bobby Aguilar. Natigilan si William Richardson, at nagtatakang nagtanong, "Paano mo nalaman?" Isang hula lang, tumawa si Bobby Aguilar. Napabuntong hininga si William Richardson, "Habang lumalago ang iyong reputasyon, napansin ka ng mga nauugnay na departamento. Ngayon ang mga nakatataas ay naglabas ng death order na, kahit anong paraan ang gamitin, dapat kang imbitahan na sumali sa battle zone." Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at nakangiting sinabi, "Pwede akong sumang-ayon, basta may mga kondisyon." Tuwang-tuwa si William Richardson at agad na sinabing, "Sabihin mo lang. Hanggat nasa aking kapangyarihan, papayag ako." Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, "Una, maaari lang akong bumisita paminsan-minsan, mananatiling isang libreng ahente at, syempre, hindi tumatanggap ng anumang mga posisyon. Pangalawa, hindi ako mananatili sa Choiseul, lalo na sa River North Region magpakailanman, kaya maaaring hindi ako bumalik sa Choiseul ng mahabang panahon." Natahimik sandali si William Richardson. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, "Pwede akong sumang-ayon dito. Kung mabibigyan ng Capital City Battle Zone si Ignacio Burke ng ganitong mga kondisyon, magagawa rin ang ating Choiseul Battle Zone." Ignacio Burke. Nagulat si Bobby Aguilar. Ilang beses na niyang narinig ang pangalang ito, ngunit wala siyang alam tungkol sa kanya. "Sino si Ignacio Burke?" tanong ni Bobby Aguilar. Nagulat si William Richardson, "Hindi mo alam ang tungkol kay Ignacio Burke?" "Hindi ko alam," umiling si Bobby Aguilar. Habang binanggit niya si Ignacio Burke, bumungad sa mukha ni William Richardson ang paghanga. Si Ignacio Burke, tulad mo, ay ipinanganak sa capital city ngunit walang background, dahan-daang simula ni William Richardson. Noong una niyang ipinakita ang kanyang talento, pinigilan siya ng maharlika mga pamilya sa kabisera ng lungsod. Ngunit kahit na sa ilalim ng ganoong pressure, siya ay naging isang maalamat na bayani at nalampasan pa ang lahat ng mga pangunahing pamilya. Pagkatapos sumali sa battle zone, tinawag siyang war god. Sa puntong ito, huminto si William Richardson, tumingin kay Bobby Aguilar, at tumawa. "Sa totoo lang, minsang sinabi ni Miss Taylor na ikaw ang susunod na Ignacio Burke. Noong oras na iyon, hindi ko ito sineseryoso, ngunit ngayon ay nagsisimula na akong maniwala."
Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at mahinang bamulong, Ignacio Burke, tatandaan ko ang pangalang ito. Kabanata 255. Dahil pumayag si William Richardson sa lahat ng kahilingan ni Bobby Aguilar, nahirapan siyang tumanggi, kaya pumayag na lang siya pansamantala. Aalis ako papuntang Shiglan City bukas, sabi ni Bobby Aguilar. Sabik na tumango si William Richardson, "Great, hihintayin kita sa Shiglan City." Pagkatapos, umalis si William Richardson sa White City kasama si Claire Richardson. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, tiningnan ni Bobby Aguilar ang banal na gamot sa kanyang kamay at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang mga epekto ng banal na gamot na ito ay maaaring lampas sa imahinasyon. Bukod dito, mahirap makuha ang mga divine herbs, kaya hindi kayang sayangin ni Bobby Aguilar ang mga ito. Anong uri ng tableta ang dapat kong pinuhin? Tinitigan ni Bobby Aguilar ang damo at bamulong sa sarili. Siyempre, kahit na direktang lunukan niya ang halamang gamot, magkakaroon ito ng mga epekto na lampas sa imahinasyon. Ngunit kung gagawing isang tableta, ang mga epekto ay maaaring mas malaki. Para naman kay Edward Green na nilunok lang ang lahat ng mga halamang gamot, ito ay isang labis na basura. Panahon na para subukang makalusot. Pansamantalang inalis ni Bobby Aguilar ang divine medicine. Pagkatapos ng labanang ito, matagal na niyang naramdaman ang kritikal na punto ng paglusob. Kaya, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at naramdaman ang chi at dark energy sa loob ng kanyang katawan. Ang mga bakas ng chi, na ginagabayan ni Bobby Aguilar, ay dumaloy sa kanyang mga meridian patungo sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa patnubay ni Bobby Aguilar, dahan-daang tumaas ang chi at tumama sa iba't ibang acupoint sa kanyang katawan. Sa buong gabi, hindi idinilat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Hanggang sa kinaumagahan, napaupo siya sa sahig. This time, talagang na-enhance na naman ang physical body niya. Bagamat hindi na ito pinalaki gaya ng dati, sapat na upang ipakita na ang pisikal na pagpapalakas ng 9 transformation pill at mga pagsulong sa entablado ay hindi nagkakasalungatan. Naikuyom ni Bobby ang kanyang kamao at bamulong, ang dami ng chi na natupok para sa tagumpay na ito ay 12-dosenang beses na higit pa kaysa dati. Maaari pang ang sabihin na ang chi na nakonsumo mula sa chi refining stage hanggang sa foundation establishment stage 6th layer ay hindi kumpara sa maliit na pagsulong na ito. Mukhang lalong humihirap ang paglilinang sa hinaharap, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Pagkatapos ng simpleng paglilinis, nagmamadaling pumunta si Bobby Aguilar sa Shiglan City kasama si Edward Green. Capital City, Pamilya Blair. Isang lalaking mukhang katiwala ang pumasok sa study room. Isang binata ang nakaupo sa kwarto, may hawak na libro at nagliligpit. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang tagapagmana ng pamilya Blair, si Dexter Blair. "Di ba sabi ko wag mo akong istorbohin kapag nagbabasa ako?" Sumili ang iritasyon sa mukha ni Dexter. Mabilis na yumuko ang katiwala at sinabi, "Young Master, may mahalagang bagay na sa tingin ko ay dapat kong ipaalam sa iyo sa tamang oras." "Mahalagang bagay." Nagtaas ng kilay si Dexter. Isinara niya ang libro sa kanyang kamay at casual na nagtanong, "Ano ito?" Nagmamadaling sinabi ng tagapangasiwa, si Melvin Blair. "Ay pinaslang. Ang walang kwentang taong ito ay nararapat na patayin." Tumango si Dexter. Nangangako siya sa paggamit ng pangalan ng pamilya Blair nitong mga taon, at sa huli, isa lang siyang inner strength master. Ang gayong pag-aaksaya ay isang kahihiyan sa aming pamilya Blair. Obviously, hindi mataas ang tingin ni Dexter kay Melvin Blair. Hinamak pa niya ito. Natahimik sandali ang tagapangasiwa, pagkatapos ay pansamantalang sinabi, "Young Master, ang pangunahing punto ay ang taong pumatay kay Melvin Blair ay may espesyal na pagkakakilanlan." "Oh!" Nagtaas ng kilay si Dexter. He sneered, "Isa ba itong binata na matikas ang pananamit ng ilang aristokratikong pamilya?" Umiling ang steward, mapait na ngumiti, "Ito ay, Bobby Aguilar." Bobby Aguilar. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nanlamig ang mukha ni Dexter Blair. Naglakas loob ba itong si Bobby Aguilar na pukawin ang pamilya natin ng Blair?
Malamig na tiningnan ni Dexter ang steward. Sabi ng steward na may mapait na ngiti, walang pakialam si Bobby Aguilar sa iyo, lalo na si Melvin Blair. Napasandal si Dexter habang nasa likod niya ang dalawang kamay, walang sabi-sabing nakatingin sa labas ng bintana. What's interesting is, useless man kills a useless man. Isang magandang kwento, ha? Sabi ni Dexter sabay himas sa baba. Sinabi ng Katie wala na may mapait na ngiti, young master, bagamat walang silbi si Melvin Blair, siya ay bahagi ng aming pamilya Blair kung tutuusin. Kung wala tayong gagawin, masisira ang dignidad ng pamilya Blair. At sa oras na iyon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Saglit na hindi nagsalita si Dexter, parang may sense ang Katie wala. Paano kung may magtuturo sa kanya ng leksyon? O kaya lang, ang steward ay gumawa ng isang kilos na nakakasakit sa lalamunan. Umiling si Dexter at malamig na tumawa, walang nagmamadali. Kung papatayin natin si Bobby Aguilar ngayon, hindi ako papayagan ni Emily Taylor ng madali. Kumunot ang noo ng Katie wala, ano ang dapat nating gawin? Malamig na tumawa si Dexter, patayin mo na lang lahat ng witness, ha? Mabilis na yumuko ang Katie wala at nagsabi, young master, naiintindihan ko. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Dumungaw si Dexter sa bintana, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing, kawili-wili, napaka-interesante. Bobby Aguilar, personal kitang papatayin sa harap ni Emily Taylor. Nagmamadaling pumunta si Bobby Aguilar sa bahay ni William Richardson. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo sa sofa si Claire Richardson, halatang galit, habang walang magawa si William Richardson sa isang tabi sinusubukang aliwin siya. Kung wala kang maisip na paraan para sa akin, mag-hunger strike ako. Hindi ako kakain. Galit na sabi ni Claire. Mukhang nanlumo si William Richardson at sinabing, sa tingin mo kaya ng tatay mo ang lahat. Hindi talaga kita matutulungan dito. Ano ang nangyayari? Gulat na sabi ni Bobby Aguilar. Mapait na ngumiti si William Richardson, iginiit ni Little Claire na maghanap ako ng isang tao na kukuha sa kanya ng mga tiket sa isang celebrity concert. Maaari ba akong, isang nakatataas na opisyal, gawin ang ganoong uri ng bagay para sa kanya? Umirap si Claire at sinabing, ayaw mo lang akong tulungan. Sa iyong status, ang pagkuha ng ilang mga tiket ay wala. Sige, kung hindi mo ako tutulungan, mag-hunger strike ako. Mukhang determinado si Claire. Nagulat na sabi ni Bobby Aguilar, anong uri ng mga tiket? Sumulyap si Claire kay Bobby Aguilar at sinabing, tiket ito sa concert ng big star na si Kathleen Hansen. Sikat talaga siya ngayon. Nanood ako buong gabi kagabi, at wala pang isang minuto, sold out na ang mga tiket. Kathleen Hansen. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sikat na sikat si Kathleen Hansen na maging si Claire ay fan niya. Bakit ang mga bituing ito ay hinahanap-hanap, sila ay isang grupo ng mga artista, hindi ba? Ungol ni William Richardson sa gilid. Nang marinig iyon, mas lalong nalungkot si Claire. Hindi mo naiintindihan. Kung ayaw mo akong tulungan, ayos lang, pero huwag mong masamain ang idol ko. Tatakas ako sa bahay. Galit na tumayo si Claire at tumalikod para umalis. Walang magawa, maaari lamang gamitin ni William ang kombinasyon ng pagsuyo at scam. Tulungan kitang makakuha ng tiket. Sa sandaling ito, biglang ibinuko ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig. Nagliwanag ang mga mata ni Claire, at tuwang-tuwang sinabi niya, talaga. Tumango si Bobby Aguilar, syempre, pero may kondisyon ako. Mabilis na sinabi ni Claire, anong kondisyon, sabihin mo lang, kahit utusan o kabayo, pumapayag ako. Talaga. Ngumiti ng pilyo si Bobby Aguilar. Kabanata 256. Nang makita ang ekspresyon ni Bobby Aguilar, nagulat si Claire Richardson at napatalon. Tinakpan niya ang kanyang dibdib at sinabing, ikaw. Pervert ka, ano ang sinusubukan mong gawin? Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa mga batang tulad mo. Ang kondisyon ko ay kumain ka ng maayos at makinig sa iyong ama. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabi.
Agad na natuwa si Claire at excited na sinabi, talaga. Siyempre, pero kapag sinabi ng tatay mo na masuwain ka, hindi ko ito ibibigay sa iyo, tumawa si Bobby Aguilar. Makikinig ako, talagang makikinig ako. Masiglang tumakbo si Claire sa hapagkainan at nagsimulang kumain ng buong puso. Hindi napigilan ni William Richardson na magbigay ng thumbs up kay Bobby Aguilar, na nagsasabing, marunong ka talagang humawak sa kanya, hindi ko siya kayang pamahalaan. Tumawa si Bobby Aguilar, bawat edad ay may sariling mga iniisip, maaaring hindi epektibo ang paglalagay ng aming mga ideya sa kanya. Napaisip si William Richardson. Pagkatapos, tinanong ni William Richardson, saan ka kukuha ng mga tiket sa konsyerto? Sabi ni Bobby Aguilar, kilala ko si Kathleen Hansen, kaya hindi dapat maging problema ang pagkuha ng 2 tiket. Nang marinig ito, tumaas ang paghanga ni William Richardson kay Bobby Aguilar. Pagkatapos ng hapunan, naghanda sina Bobby Aguilar at Edward Green na umalis. Habang papaalis na sila, paulit-ulit na sinasabi ni Claire, Bobby Aguilar, huwag mong kalilimutan, mas makabubuting kumuha ka pa ng ilang tiket. Huwag kang mag-alala, winagiway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Yumandar na ang sasakyan pa uwi. Nag-online si Bobby Aguilar upang suriin at nalaman na ang konsyerto ni Kathleen Hansen ay makalipas ang halos 2 araw. Matapos kalkulahin ang oras, ito na pala ang araw kung kailan darating si Kathleen Hansen para kunin ang kanyang gamot. Kung tama ang hula ko, dapat siyang magkusa na hanapin ako, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, tiningnan ni Bobby Aguilar ang venue ng concert ni Kathleen Hansen online at hindi niya maiwasang mapasimangot. Mukhang hindi ito masyadong maganda. Walang iba kundi gulo, mahinang ungol ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, pumasok si Edward Green sa silid. Mahiwaga niyang sinabi, Mr. Aguilar, may isang magandang babae na naghahanap sa iyo sa labas. Papasukin mo siya, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Kunwaring nagulat si Edward Green at sinabing, parang magkakilala na kayong dalawa. Ano, ex-friend? Magwala. Tumawa at pinagalitan si Bobby Aguilar at kunwaring sinisipa siya. Masuner ang umalis si Edward Green. Maya-maya ay pumasok na si Kathleen Hansen mula sa labas. Gaya ng dati, nakabalot ng mahigpit si Kathleen Hansen. Hindi maiwasang magtaka ni Bobby Aguilar kung paano nalaman ni Edward Green na maganda siya. Pagkaupo, tinanggal ni Kathleen Hansen ang kanyang face mask at salamin. Nako, sa wakas makakahinga na ako, hingal ni Kathleen Hansen. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, eto para sa gamot. Inilibot ni Kathleen Hansen ang kanyang mga mata at sinabing, ano, hindi ba kita mabibisita ng hindi nangangailangan ng gamot? Hindi ba kita mamiss? Hindi, mahinahong sagot ni Bobby Aguilar. Galit na sinabi ni Kathleen Hansen, ikaw, hindi ka marunong mag-appreciate ng feelings. Sa tingin mo hindi talaga kita nami-miss, di ba? Kung hindi mo gagawin, iyon ay para sa pinakamahusay, sabi ni Bobby Aguilar na walang ekspresyon. Ikaw. Ibinuka ni Kathleen Hansen ang kanyang bibig, ngunit walang masabi. Forget it, bigyan mo lang ako ng gamot dali, naiinip na sabi ni Kathleen Hansen. Gayunpaman, ang mga mata ni Bobby Aguilar ay walang kamalay-malay na lumipad patungo sa dibdib ni Kathleen Hansen. Nang mapansin ang kanyang titig, agad na tinakpan ni Kathleen Hansen ang kanyang dibdib at inikot ang kanyang mga mata, dalawang mukha talaga ang mga lalaki. Paano ba naman, na-conquered ka na ba sa figure ng ate mo? Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar at inabot niya ang dibdib ni Kathleen Hansen. Natarante si Kathleen Hansen at namula ang mukha niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, at bahagyang nanginag ang katawan niya. Bagamat may nararamdaman siya para kay Bobby Aguilar, ito. Masyadong mabilis, hindi ba? Habang tumatakbo ang iniisip ni Kathleen Hansen, inabot ni Bobby Aguilar ang pendant sa kanyang leeg. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Tinitigan ni Bobby Aguilar ang pendant at nakakunot ang noo niyang tanong. Mabilis na binawi ni Kathleen Hansen ang pendant, puno ng alarma ang kanyang mukha, at sinabing, hindi mahawakan ang pendant na ito.
Nakuha ko ito mula sa isang guro, at nagdudulot ito sa akin ng swerte. Kung gusto mo, maaari kitang kunin para kumuha ng isa para sa iyong sarili. Isang guro. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Ang pendant na ito ay may dalang madilim na enerhiya na may bakas ng dugo. Paano ito posibleng magdala ng swerte? Maaaring nalinlang ka, maingat na sinuri ni Bobby Aguilar ang pendant, pakiramdam na hindi ito simple. Inikot ni Kathleen Hansen ang kanyang mga mata at sinabing, kalokohan mo ang sinasabi mo. Ang pendant na ito ay maaaring gumawa sa akin ng isang malaking tagumpay. Ito ay napaka-epektibo. At talagang nagdala ito sa akin ng swerte. Pagkasabi noon ay hinawakan ni Kathleen Hansen ang pendant sa kanyang dibdib na parabang natatakot na may umagaw nito. Naniniwala ka ba talaga na ang bagay na ito ay nagdudulot sa iyo ng swerte? Nakangising tanong ni Bobby Aguilar. Siyempre. Seryosong sabi ni Kathleen Hansen. Inabot ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo sa akin ang pendant. Ha! Natigilan si Kathleen Hansen. Sabi ni Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala, hindi ko mananakaw ang pendant mo at hindi ko ito kailangan. Bahagyang kumunot ang noo ni Kathleen Hansen na tila ba medyo sumasalungat. Ilang sandali pa, masunurin niyang ibinigay ang pendant kay Bobby Aguilar. Nang matanggap ito, agad na pinaandar ni Bobby Aguilar ang kanyang teknik. Mayroong hindi mabilang na mystical arts na natitira sa kanyang mana. Si Bobby Aguilar ay madaling pumili ng isa para itaboy ang mga demonyo at itakwil ang kasamaan. Tumulo ang isang patak ng kanyang blood essence sa pendant. Sa sandaling bumagsak ang dugo, bumulwak ang makapal na usok mula sa pendant. Ang mga alon ng itim na madilim na enerhiya ay bumulwak. Sa wakas, ang madilim na enerhiya ay dahan-daang nabuo ang nakakatakot na ulo ng tao sa hangin. Ang mga ulo ng tao ay mukhang nakakatakot, mas higit pa kaysa sa mga pinakakakilakilabot na horror movies. Namutla ang mukha ni Kathleen Hansen nang makita niya ang mga makamulto na ulong ito, at muntik na siyang malaglag. Ano ito? Nauutol na sabi ni Kathleen Hansen. Ito ang nakatago sa iyong pendant, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ang mga makamulto na ulo ay nagpakawala ng sunod-sunod na nakakakilabot na hiyawan sa hangin, na parang sinusubukang lamunin si Bobby Aguilar. Isang pakulo lang at naglakas loob kang kumilos ng mayabang sa harap ko. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at biglang ibinuka ang kanyang bibig, nilunok ng buo ang mga makamulto na ulo. Ang malalaking multo ay nilamon sa isang kagat ni Bobby Aguilar. Ang eksena ay unti-unting tumahimik, at si Kathleen Hansen ay natakot na sa labas ng kanyang talino. Ang kanyang mga mata, na puno ng takot, ay tumingin kay Bobby Aguilar, at lumayo pa ito ng ilang hakbang mula sa kanya. So, natatakot ka? Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar at nagtanong. Napalunok si Kathleen Hansen ng laway niya at bamulong, ikaw, nilunok mo talaga. Bahagyang ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, para sa iyo, ito ay isang masamang bagay. Para sa akin, ito ay isang pampalusog na sagradong bagay. Sa puntong ito, huminto si Bobby Aguilar. Malamig siyang tumingin kay Kathleen Hansen at sinabing, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsusuot ng bagay na ito? Si Kathleen Hansen ay biglang umiling, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kawalan ng katarungan. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, kung hindi mo ako nakilala ngayon, ang bagay na ito ay kumitil sa iyong buhay. Kabanata 257. Nagulat si Kathleen Hansen at mabilis na tumabi, natatakot na hawakan ang jade pendant. Pinitik ni Bobby Aguilar ang isang daliri, at agad na nabasag ang jade pendant. Huwag kang mag-alala, bibili ako ng isa pang protective jade pendant. Sabi ni Bobby. Pagkatapos ng lahat, ang jade pendant ay nagdala ng ilang mga benepisyo kay Bobby sa kabila ng mga kaganapan. Ito ay magiging hindi patas na hindi magbayad sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Kathleen, Bobby Aguilar, salamat sa pagtulong mong muli sa akin. Sa puntong ito, naalala ni Bobby ang bagay ni Claire Richardson. Nga pala, balita ko malapit ka na mag-concert sa Shiglan City. Tanong ni Bobby. Sa pagbanggit sa paksang ito, si Kathleen ay agad na naging energized.
She said somewhat proudly, ano, alam mo rin ang tungkol dito. Akala ko hindi mo sinusundan ang mga celebrity. Sumulyap si Bobby sa kanya at walang pakialam na sinabi, kaibigan ko ang gusto ng mga tiket sa iyong konsyerto. Gusto ng kaibigan mo. Medyo nadismaya si Kathleen. Kung gusto mo, syempre, wala akong problema. Pero yung kaibigan mo, ibang kwento na yan, kusa na sabi ni Kathleen. Oh, kalimutan mo na. Tumayo si Bobby at babalik na sana sa kwarto niya. Napapadyak si Kathleen sa galit at pinandilatan si Bobby, hindi ka talaga nakakaintindi ng humor. Ganito ka ba sa lahat ng babae? Marami o mas kaunti, na may isang pagbubukod. Napangiti si Bobby. Ang isang exception, syempre, ay si Emily Taylor. Sa harap ni Emily, si Bobby ay palaging walang kamalay-malay na kumikilos na parang bata. Marahil ito ang pakiramdam ng pagiging iginagalang. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Si Kathleen parang na-deflate. Kapag dumating ang kaibigan mo, sabihin mo sa akin. Dadalhin ko siya sa VIP passage. Tumango si Bobby at sinabing, salamat kung ganoon. May utang akong pabor sa iyo. Ha, ilang beses mo na akong tinulungan. Walang ibig sabihin ang maliit na pabor na ito, sabi ni Kathleen. Ngumiti si Bobby at hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal si Kathleen at mabilis na nawala sa gabi. Sa susunod na umaga, tumakbo si Bobby ng ilang laps sa paligid. Kailangan niyang aminin na talagang nakakapresko ang hangin sa umaga. Pag-uwi niya, pasado 8:00 pa lang ng umaga. Gayunpaman, pagdating niya sa pintuan, nakita niya si Claire Richardson na naghihintay sa kanya. Nakuha mo na ba ang mga tiket? Nang makita ni Claire si Bobby, tuwang-tuwa siyang tumakbo palapit sa kanya. Umiling si Bobby, hindi. Biglang nabalisa si Claire. Isang araw na lang ang natitira bago ang concert. Kanina pa ako nagyayabang dito sa mga kaklase ko, saan ko ilalagay ang mukha ko kung hindi mo sila makuha? Nagpout si Claire. Inikot ni Bobby ang kanyang mga bisperas, bakit ang mga kabataan ay laging gustong kumilos ng ganoon? Mahalaga sa sarili. Huwag kang mag-alala, kahit hindi ko nakuha ang mga tiket, maaari kitang ihatid sa VIP passage. Talaga. Agad na tuwang-tuwa si Claire. Tumalon pa siya, sinubukang lagyan ng halik ang mukha ni Bobby. Ngunit sa kasamaang palad, iniwasan ito ni Bobby. Sige, kung wala nang iba, umuwi ka na dali. Huwag mong sayangin ang oras ko, sabi ni Bobby. Mas mabuting huwag mong kalimutan ang bukas. Bulong ni Claire. Hindi sumagot si Bobby, at pag-uwi niya, nilapitan siya ni Edward Green na may hawak na cellphone. Ginoo Aguilar, napakunot ang noo ni Edward, at hindi maganda ang kanyang mukha. Sinulyapan siya ni Bobby at nagtanong, ano ang problema? Huminga ng malalim si Edward at sinabing, nagpadala ng mensahe si Adonis Williams. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Bobby, napukaw ang kanyang interes. Nagpatuloy si Edward, sinabi ni Adonis Williams na binibigyan kanya ng 3 araw para pumunta sa pamilya Williams at tanggapin ang iyong kapalaran. Kung hindi ka pupunta, siya mismo ang pupunta kay Chazelle. Ngumisi si Bobby, ang Adonis Williams na ito ay medyo may saloobin, na hinihiling sa akin na pumunta at tanggapin ang aking kapahamakan. Kumunot ang noo ni Edward at sinabing, Mr. Aguilar, itong si Adonis Williams ay hindi simple, ang kanyang lakas ay higit pa sa mga taong tulad ni Conrad Schroeder. Sabi ng chismis na siya ay isa ng Grandmaster ng 5th rank 3 taon na ang nakakaraan, at ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi maarok. Mayroon pang mga chismis na siya ay nirerango sa nangungunang 5 sa River North Region. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at bamulong, kaya hindi siya ang numero 1. Ano ang mayroon ng napakayabang kung gayon? Hindi nakaimik si Edward Green. Bumantong hininga siya at sinabing, Mr. Aguilar, magmadali ka at mag-isip ng solusyon. Kailangan kong gumawa ng plano, tahimik na naisip ni Bobby. Ang lakas na ipinahiram sa kanya ng Earthfiend Valley Ancestor ay hindi magtatagal hanggang noon. Sa kasalukuyang lakas ni Bobby, mahihirapan siyang talunin si Adonis Williams. Mukhang ang pag-set up ng formation ng maaga ay ang tanging paraan, naisip ni Bobby sa sarili.
Lumipas ang isa pang araw. Naging maluwag ang buhay ni Bobby nitong nakaraang 2 araw. Bagamat nauna sa kanya ang kanyang reputasyon, walang dumating upang hamonin siya, ni sino man ang naghangad na sumali sa kanyang hanay. Marahil dahil sa presensya ni Adonis Williams, lahat ay naghihintay. Sa hapon, tinawag ni Claire Richardson si Bobby. Nag-aalalang tanong niya, bakit hindi ka pa dumarating? Nakalimutan mo na ba? Napakamot ng ulo si Bobby. Talagang kinalimutan na niya ito. Papunta na ako ngayon, sabi ni Bobby. Ang venue ng concert ay Shiglan City Stadium. Tumakbo si Bobby at mabilis na nakarating sa pinangyarihan. Ang ikinagulat niya ay ang napakaraming tao, maging ang kinasasangkutan ng mga kaukulang tauhan upang mapanatili ang kaayusan. Halos ang buong kalye ay napuno ng mga tao, ang iba ay nagtitinda at ang iba ay naghihintay. Talaga bang may napakalaking appeal ang mga celebrity? Hindi ito inaasahan ni Bobby. Wala siyang choice kundi tawagan si Claire. Pagkaparada ng sasakyan, nagmamadaling tumakbo si Claire. May kasama ding batang babae na halos kasing edad niya. Ang batang babae ay nakasuot ng medyo nakaistilong, na may maliit na tattoo sa kanyang collarbone, isang malinaw na tanda ng isang rebelding binatilyo. Claire, ito ba ang kapatid na sinasabi mo? Hindi siya gaanong kahanga-hanga, nagmamaneho lang ng lumang Audi. Kakayanin niya. Napatingin ang dalaga kay Bobby habang nagsasalita. Nagdilim ang mukha ni Claire habang medyo walang imak, Kuya, alam mo ba kung ano ang 7 rupees? Isa itong performance na kotse. Kahit performance car, lumang Audi pa rin. Lahat ng mga kaibigan ko ay nagmamaneho ng Porsche. Mayabang na sabi ng dalaga. Hindi na nag-abalang makipagtalo sa kanya si Claire at tinanong na lang niya si Bobby, kailan mo kami isasama? Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, tatawagan ko si Kathleen Hansen. Tawagan mo si Kathleen Hansen. Wow tito, ang galing mo talagang magyabang. Sa tingin mo ba mapapansin ka niya? Inilibot ng dalaga ang kanyang mga mata. Kahit si Claire ay medyo nahirapang paniwalaan. Bobby, masyado kang nagyayabang, di ba? Ungol ni Claire. Ngumiti si Bobby at sinabing, maghintay ka lang. Sa pagkakataong iyon ay may lumapit sa hindi masyadong kalayuan ng dalawang binata. Maya, nandito ba kayo para manood din ng concert? Tanong ng isa sa mga binata. Mabilis na sumagot ang dalagang tumawag kay Maya, Anthony Hansen. Ano ang nagdala sa iyo dito? Nakakuha ka ba ng tiket? Walang pakialam na sinabi ni Anthony Hansen, sa aking mga koneksyon, ang pagkuha ng ilang mga tiket ay walang problema. Wow, napakaganda ni Anthony. Excited na sabi agad ni Maya. Pagkatapos noon, tiningnan niya ng masama si Claire at sinabing, tingnan mo si Anthony, at pagkatapos ay tingnan mo ang kaibigan mo. Hindi lang siya walang tiket, pero he also kept claiming to know Kathleen Hansen. Nakakatawa. Kilala mo si Kathleen Hansen? Sa pagkakaalam ko, walang kaibigan si Kathleen sa Chozel. Walang pakialam na sabi ni Anthony. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Bobby at kumunot ang kanyang noo, sinabing. Ikaw talaga. Kabanata 258. Tumingin si Bobby Aguilar sa binata, medyo hindi pamilyar. Kilala ba natin ang isa't isa? Kumunot ang noo ni Bobby. Ngumisi si Anthony Hansen, ano, kunwari hindi alam. Hindi ba ikaw ang nagmaneho ng sirang 7 rupees na iyon? Nang marinig ito, sa wakas ay naalala ni Bobby. Itong batang ito ang nagmamaneho ng M3 at nagyayabang sa highway. Anthony, kilala mo siya. Bulalas ni Maya. Ngumuso si Anthony, duwag lang, hindi ko siya kilala. Sa sinabi ni Anthony, mas lalo pang na-excite si Maya. Hinayla niya si Claire at sinabing, narinig mo ba iyon? Duwag daw si Anthony, paano niya nakilala si Kathleen? Exactly, anong klaseng tao si Kathleen? Hindi man lang siya magmayabang. Ngumisi si Maya. Umirap si Claire at sinabing, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang duwag. Kung maglakas loob kang magsalita ulit ng walang kaparirikan, puputulan ko ang bibig mo. Ang ganoong kabanggas na reaksyon ay natural na ikinagulat ni na Anthony at Maya. Teka, Claire, bakit ka nagagalit? Napakamot ng ulo si Anthony. Magwala ka, ganoon na ba tayo kalapit?
Tumango si Claire. Sunod-sunod na insulto ang lumabas sa mukha ni Anthony sa kahihiyan. Kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing may banta, nagretiro na ang tatay mo sa pangalawang linya, ano ba ang dapat ipagmalaki? Sinong nang spoil sa'yo? Nagmura si Claire, F***CQ, so what? Kahit retired na siya, mababa pa rin ang tingin ko sa'yo, hamak. Pagkatapos noon, hinayla ni Claire ang braso ni Bobby at sinabing, "Tara na, huwag mo na silang pakialaman." Pero tumawa si Bobby, ayaw mo na bang manood ng concert? Kung hindi ko mapapanood, ano? Hindi nararapat ipagmalaki. Galit na bamantong hininga si Claire. Tinapik ni Bobby ang ulo ni Claire at sinabing, "Sige, maghintay ka muna dito, malapit na si Kathleen." Nagyayabang pa. Gusto kong makita kung paano mo dinadala si Kathleen dito. Ngumuso si Maya. Medyo nababalisa na rin si Claire. Hinayla niya si Bobby at bamulong, kung hindi tayo makapasok, hindi tayo makakapasok, huwag kang magyabang. Ang lugar na ito ay puno ng kanyang mga tagahanga, paano siya makakarating? Huwag mag-alala, ang galing ni Kathleen sa disguise, ang galing nila. Naisip ni Bobby ang sitwasyon nang hinanap siya ni Kathleen at hindi niya maiwasang humanga. Lumipas ang oras, at mahigit 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Magsisimula na ang concert, bakit hindi pa dumarating si Kathleen? Medyo naiinip na si Anthony. Si Anthony, baka nagsisinungaling siya, pasok na tayo. Pinunasan ni Maya ang kanyang pilik mata. Confident na sabi ni Anthony, "Syempre, walang problema. Pumasok tayo." "Claire, kung susuyuan mo si Anthony, baka makapasok ka rin." Sabi ni Maya sa kakaibang tono. Sa sobrang galit ni Claire ay lumabas ang usok sa kanyang ilong, ngunit hindi siya makasagot. "Here she comes." Sa sandaling ito, nakita ni Bobby ang isang kakaibang suot na babae na naglalakad patungo sa kanila. This time mas exaggerated ang disguise. Nakasuot siya ng punit-punit na sombrero sa kanyang ulo at isang sobrang rustic na scarf sa kanyang mukha. Walang mag-aakalang ito ang bituin na hindi nila makakalimutan. Anong darating? Naguguluhan si Claire. Itinuro ni Bobby ang rustic old hat sa hindi kalayuan at sinabing, "Nandito si Kathleen." Hahaha. Mamamatay na ako sa kakatawa. Tumawa ng exaggerated si Maya. "Anak, nagbibiro ka ba?" Heartthrob si Kathleen, paano siya magsusuot ng ganito? Tumawa din si Anthony. Hindi sila pinansin ni Bobby, tahimik lang na naghihintay. Maya-maya ay lumapit si Kathleen mula sa di kalayuan. Tumakbo siya sa harap ni Bobby at maingat na sinabing, "Tara, dadalhin kita sa VIP passage." Hoy, tumigil ka. Sa sandaling ito, pinigilan ni Anthony si Kathleen. Kumunot ang noo ni Kathleen, "May kailangan ka." Ngumisi si Anthony, "Ganito ang pananamit, sinong niloloko mo? Tanggalin mo ang scarf at tingnan ko." "Bakit ko tatanggalin? Bakit ako makikinig sa iyo?" Malamig na sabi ni Kathleen. "Hehe, kung hindi mo tatanggalin, nagpapatunay na peke ka, at nagpapatunay na nagsisinungaling si Claire." Sigaw ni Anthony. Kumunot ang noo ni Bobby, "Wag mo silang pakialaman, tanga lang." Pero nagalit si Kathleen. Lumingalinga siya sa paligid, sinisiguradong walang pumapansin sa kanya, at saka tinanggal ang disguise sa mukha niya. Sa ilalim ng scarf ay ang hindi malilimutang Kathleen. Si Kathleen ba talaga? Napalunok si Maya, natulala. "Wow, Sister Kathleen, mahal na mahal kita." Excited na sigaw din ni Claire. Mabilis na ikanaway ni Bobby ang kanyang kamay, tahimik, huwag hayaang may makarinig. Nag-react naman si Claire at agad na tinakpan ang bibig. Isinuot muli ni Kathleen ang scarf at malungkot na sinabing, "Hindi kita masyadong gusto at ayaw kong pumasok ka sa venue." Nagbago agad ang ekspresyon ni Anthony, at lalo pang nagsisi si Maya. Isang masamang tingin ang bumungad sa mukha ni Anthony, at pagkatapos ay sumigaw siya ng galit. "Kathleen, siya!" Smack! Bago pa matapos si Anthony ay sinampal na siya ni Bobby at nabali ang ngipin sa likod. Namula agad ang kalahati ng mukha niya. "Sinusubukan mo bang magdulot ng stampede?" Malamig na sinulyapan ni Bobby si Kathleen.
Gaya nga ng hula ni Bobby, gustong sabihin ni Anthony sa lahat na nandito si Kathleen. Sa panahong iyon, tiyak na magdudulot ng stampede ang mga panatikong tagahanga. Malalagay sa panganib ang kinabukasan ni Kathleen. Tinakpan ni Anthony ang mukha, puno ng galit. Ngunit hindi siya makapagsalita. Bilasan natin at umalis na tayo. Hinayla ni Kathleen ang braso ni Bobby. Tumango si Bobby. So, naglakad sila papunta sa VIP passage. Ang mga maaaring maglakad sa daanan na ito ay alinman sa kanilang mga panloob na tauhan o mga kaibigan sa loob ng bilog. Sa lahat ng paraan, si Claire ay labis na nasasabik, patuloy na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal para kay Kathleen. Pagkatapos, tuwang-tuwang idinagdag ni Claire, "Magaling, Bobby. Hindi ko inaasahan na kilala mo talaga siya. Minamaliit kita." Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata. "Sige, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan at pumasok ka na." Pagkatapos papasukin si Claire, tumingin si Kathleen kay Bobby at sarkastikong sinabi, "Hindi ko inaasahan na magugustuhan mo ang ganitong klaseng babae. Ano, matandang baka na kumakain ng batang damo? Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, little sister lang siya sa akin." Walang magawang sabi ni Bobby. "Oh talaga? Anong klaseng ate?" Ngumuso si Kathleen. "Wala kang pakialam." Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata. "Ikaw." Kinagat ni Kathleen ang kanyang mga ngipin sa galit ngunit wala siyang magawa. "Kalimutan mo na, hindi ako mapakali sa iyo. Kailangan kong maghanda para sa entablado," sabi ni Kathleen. "By the way, nagpa-reserve ako ng upuan para sa iyo," sabi ni Kathleen bago umalis. Kinakalkula ni Bobby ang oras, ang concert ay tatagal ng 2 oras. Wala na siyang magandang gawin, kaya maaari na rin siyang pumasok at manood. So, pumasok na si Bobby sa venue at naghanap ng mauupuan. Kabanata 259. Napuno ng kaguluhan ang concert hall. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao, sa wakas ay umakyat na sa entablado si Kathleen Hansen. Kailangang sabihin na si Kathleen Hansen sa entablado ay talagang nagniningning at nakaka-inspire. Mabuti na lang at napapaligiran si Bobby Aguilar ng mga kaibigan ni Kathleen, kaya bukod kay Claire Richardson ay walang ibang sumisigaw ng baliw. Walang interes si Bobby sa mga ganitong concert, kaya pumikit na lang siya at tinuon ang inner strength sa loob ng kanyang katawan. Sa ilalim ng patnubay ni Bobby, ang kanyang banal na pakiramdam ay pinakawalan. Sa ngayon, mas lumakas ang divine sense ni Bobby. Hindi man ito kayang lampasan si Evelyn Norton, naging madali para sa kanya na i-cover ang buong concert. Hindi nagtagal, naramdaman ni Bobby ang isang malakas na aura sa loob ng concert hall. May martial artist talaga dito para manood ng concert. Napakamot sa baba si Bobby at walang malay na tumingin sa likod. Kasunod ng direksyon ng kanyang banal na kahulugan, tumingin si Bobby sa hindi kalayuan. Laking gulat niya nang nakatingin din sa kanya ang lalaki. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na nag-iwas ng tingin ang kabilang partido, na nakatuon sa entablado. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Ang kabilang partido ay isang lalaki sa edad na 30s, tila ordinaryo, ngunit may malakas na aura. Inakala ni Bobby na ang lalaki ay hindi bababa sa isang Grandmaster, kung hindi sa Grandmaster pick. Sino kaya iyon? Napakamot sa baba si Bobby na parang naguguluhan. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Bobby. Hindi siya kayang saktan ng isang simpleng Grandmaster. Lumipas ang oras, at lumipas ang 2 oras na parang panandaliang sandali. Patapos na ang performance sa stage. Si Kathleen Hansen ay gumaganap ng seremonya ng palm sa entablado, at maraming tagahanga sa ibaba ng entablado ang nagsimulang umiyak. Maging ang mga mata ni Claire Richardson ay namumula, mukhang lubhang nag-aatubili. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, "Halika, marami kang pagkakataon na makita siya." Hinusot ni Claire Richardson ang kanyang mga mata at bumulong, "Hindi mo naiintindihan." Natapos ang concert sa gitna ng hiyawan ng audience. Nang matapos ito, hindi na makapaghintay si Bobby na kaladkarin si Claire Richardson pauwi.
Bagamat nag-aatubili si Claire ay hinayla pa rin siya ni Bobby palabas. Buti na lang maaga silang umalis, o baka tuluyan na silang na-stuck sa traffic. Matapos pauwiin si Claire, si Bobby ay nagmaneho pabalik sa kanyang sariling bahay. Sa kasalukuyan, napakaraming bagay ang nangyayari kay Bobby. Ang imbitasyon mula sa battle zone at ang hamon mula kay Adonis Williams ay nagpapasakit sa kanya ng ulo. Pagdating niya sa bahay, naghanda si Bobby na mag-set up ng isa pang formation para harapin si Adonis Williams. Gayunpaman, pagdating ni Bobby sa bahay, nakita niya ang dalawang tao na nakatayo sa pintuan. Bata at matanda ang dalawa. Ang bata ay ang taong nakatagpo ni Bobby sa konsyerto. Kumunot ang noo ni Bobby habang papalapit at sinabi sa malalim na boses, "Ano ang gusto mo sa akin?" Ngumiti ang binata at sinabing, "Mr. Aguilar, nagkita tayong muli. Sino ka?" Walang ekspresyong tanong ni Bobby. "Hehe, Mr. Aguilar, hindi mo ba natatandaan na pinatay mo ang isa sa mga miyembro natin?" Walang pakialam na sabi ng matanda. Nang marinig iyon ay lalong kumunot ang noo ni Bobby. Pinatay ang isa nilang miyembro. Bakit hindi niya ito naalala? "Ginoo Aguilar, mukhang nakalimutan mo na," mahinahong sabi ng matanda. "Ang aming miyembro ay brutal na pinatay sa South City, lahat ay salamat sa obra maestra ni Mr. Aguilar," sabi ng matandang lalaki na may sarkastikong ngiti. Sa wakas naalala ni Bobby. Bumalik sa South City, tinulungan ni Bobby si Cesar Nolan na pumatay ng isang kaaway na pinangalanan Scarface. Sinabi ni Scarface na maghihiganti ang kanilang organisasyon. Ngunit hindi inaasahan ni Bobby na darating ito ng huli na halos nakalimutan na niya ito. "Nandito ka ba para maghiganti?" Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at walang pakialam na nagtanong. Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, "Mr. Aguilar, nagkakamali ka. Ang gayong mga langgam ay hindi nararapat na banggitin kapag sila ay namatay." "Oh!" Napuno muli ng pagdududa ang mukha ni Bobby Aguilar. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Bobby Aguilar. Casual na sagot ng matanda, "Sa kwarto ba tayo mag-uusap? Sa tingin ko hindi naman kailangan. Sabihin mo lang kung ano ang sasabihin mo dito." Walang emosyong sabi ni Bobby Aguilar. Si Bobby ay natural na walang interes sa mga organisasyong nakikibahagi sa panlilinlang at pagsasamantala. Hindi rin nagalit ang matanda. Ngumiti siya at sinabing, "Well, let me introduce myself. Ako ang tagapayo ng Halcrone Sect, si Arturo Hayes." "Sektang Halcrone? Ito ba ang pangalan ng organisasyong iyon?" Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at nagtanong, "Ano ang gusto mo sa akin?" Walang pakialam na sinabi ni Arturo Hayes, "Sa totoo lang, ang Halcrone Sect ay palaging naghihiganti ng anumang sama ng loob, at walang sinuman ang nang-ahas na patayin ang ating mga miyembro." Si Bobby Aguilar, na medyo naiinip, ay nagsabi, "Maaari mo bang sabihin sa punto?" Tumawa ng malakas si Arturo Hayes, mukhang prangka na tao si Mr. Aguilar. "Ayon sa aming karaniwang mga patakaran, kailangan naming kunin ang iyong buhay upang maitatag ang prestihiyo ng aming sekta. Gayunpaman, pinahahalagahan ng aming mga elder ang potensyal at kakayahan ni Mr. Aguilar sa alchemy, kaya partikular ka naming inaanyayahan na sumali sa Halcrone Sect. Kung tungkol sa mga kondisyon, maaari mong pangalanan ang iyong presyo, pera man ito, halamang gamot, o kasanayan sa paglilinang, hindi kami magiging modemo." Matapos marinig ang sinabi ni Arturo Hayes, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa Halcrone Sect, narinig niya mula kay Cesar Nolan na halos hindi sila nang ahas na pumasok sa bansa. Sapat na ito para patunayan na wala silang ginagawang mabuti. "Sorry, hindi ako interesado." Walang emosyong sabi ni Bobby Aguilar. Nakangiting sabi ni Arturo Hayes, "Mr. Aguilar, bakit nagmamadaling tumanggi? Maaari kitang bigyan ng ilang araw para pag-isipan ito." "Hindi na kailangang mag-isip. Sinabi ko na noon, hindi ako interesado." Walang emosyong sabi ni Bobby Aguilar. "Kung wala na, gusto ko nang umuwi." Pagkasabi noon, tumalikod si Bobby Aguilar at naglakad palayo. "Tumigil ka." Sa pagkakataong iyon ay biglang sumigaw ang binata.
Isang hindi nakikitang pader ang lumitaw sa harap ni Bobby Aguilar, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Ano? May iba ka na ba? Sabi ni Bobby Aguilar na may singkit na mga mata. Sabi ni Arturo Hayes na may mahinang ngiti, Mr. Aguilar, ayos lang kung hindi ka sasali sa Halcrone Sect, ngunit kailangan mong ibigay ang recipe para sa 9 Transformation Pill bilang kabayaran sa aming sekta. 9 Transformation Pill. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Paano nila nalaman? Hindi kaya nalik ni Haim Tate ang impormasyon. Ginoo Aguilar, hanggat ibibigay mo ang recipe para sa 9 Transformation Pill, hindi ka na muling guguluhin ng Halcrone Sect. Mahinang sabi ni Arturo Hayes. Dahan-daang lumingon si Bobby Aguilar. Malamig siyang tumingin kay Arturo Hayes at sinabing, paano kung hindi ko ito ibigay? Kung hindi mo ibibigay, hindi ka makakaalis. Sigaw ng binata. Hindi makaalis. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at bigla siyang sumuntok sa likuran, na nabasag ang hindi nakikitang pader. Umaasa ka lang sa magaspang na pamamaraan na ito. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Agad na nagbago ang mukha ng binata, at lalong nabigla ang kanyang puso. Tumawa si Arturo Hayes at sinabing, tulad ng inaasahan sa hari ng Chozel, nararapat na reputasyon. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, mas mabuti kung huwag mo na akong guluhin muli. Pagkasabi noon, pumunta si Bobby Aguilar sa kanyang tahanan. Ginoo Aguilar, kung hindi mo ibibigay ang recipe para sa 9 Transformation Pill, hinding-hindi ka pababayaan ng ating Halcrone Sect. Sigaw ni Arturo Hayes mula sa likuran. Sa orihinal na balak umuwi, huminto si Bobby Aguilar sa kanyang mga landas nang marinig ito. Lumingon siya at pinaikit ang kanyang mga mata, nagtanong, tinatakot mo ba ako? Kabanata 260. Nakaharap sa pagsisiyasat ni Bobby Aguilar, sumagot si Arturo Hayes na may mahinang ngiti, Mr. Maaaring bigyang kahulugan ito ni Aguilar, ngunit talagang hindi natin kailangang gawing komplikado ito. Hanggat pumayag ka na sumali sa amin, tiyak na bibigyan ka namin ng sapat na mapagkukunan, maalab na akit ni Arturo Hayes. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, ano, hindi mo ba naiintindihan ang mga salita ko? Nang makita ang matigas na saloobin ni Bobby Aguilar, napagtanto ni Arturo Hayes na halos imposibleng mapagtagumpayan siya. Kaya, sumagot siya ng may mahinang ngiti, sige, Bobby Aguilar, magkunwari tayong hindi tayo pumunta rito. Matapos ihulog ang mga salitang ito, umalis si Arturo Hayes kasama ang binata. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Arturo Hayes ang lamig sa kanyang likuran. Hindi mabuti. Naisip ni Arturo Hayes sa kanyang sarili, sinusubukang tumalikod, ngunit huli na siya. Matigas na dama po ang kamao ni Bobby Aguilar sa kanyang likod. Ang suntok na ito ay nabasag ang mga buto ni Arturo Hayes, at ang kanyang katawan ay tumabi. Bobby Aguilar, gaano ka kalakas na saktan kami? Agad na sigaw ng binata. Mabilis na inilapag ni Bobby Aguilar ang isang palad, agad na binasag ang ulo ng binata. Samantala, nagawang bumangon ni Arturo Hayes mula sa malayo. Pumikit siya at nagbanta, Bobby Aguilar, kung papatayin mo kami, hindi ka pababayaan ng Halcrone Sect. Ngumisi si Bobby Aguilar, dahil magkaaway na tayo, bakit kita pa kakawalan? Malaki ang pinagbago ng mukha ni Arturo Hayes. Napuno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kung alam niyang aabot sa ganito, hindi na sana siya nagsalita ng ganito katiyak. Si Bobby Aguilar ay sumulong kay Arturo Hayes ng hakbang-hakbang, na may napakaraming mamamatay tao na espiritu na bumabagsak. Si Arturo Hayes ay isang Grandmaster Pick, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring maliitin. Sa pagharap sa nakamamatay na layunin ni Bobby Aguilar, si Arturo Hayes ay hindi nakaupo ng walang ginagawa, naghihintay ng kamatayan. Iniluwa niya ang mga pilak na karayom, na sumabog sa isang sandali. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Ang mga pilak na karayom na ito ay napakaliit na hindi niya nagawang bantayan ang mga ito. Isang pilak na karayom ang tumusok sa noo ni Bobby Aguilar. Isang patak ng sariwang dugo ang damaloy sa kanyang ilong. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang dugo sa kanyang ilong, at lalong nagdilim ang kanyang mukha.
Tawa ng tawa si Arturo Hayes, Bobby Aguilar, natamon ka ng Halcroen's Divine Needle ko. Walang duda tungkol dito, mamamatay ka sa loob ng 3 araw. Kung humingi ka ng tawad ngayon at ibigay ang formula para sa 9 transformation pill, baka bigyan kita ng antidote. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar habang sumagot, 3 days, ha? Iyan ay higit pa sa sapat na oras para patayin kita ng 1,000 beses. Si Arturo Hayes ay naging galit na natakot na nagsabi, Bobby Aguilar, ikaw, hindi mo na ba gustong mabuhay? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa takutin ng isang tulad mo, malamig na tugon ni Bobby Aguilar. Itinaas niya ang kamay at diretsyong ipinatong sa ulo ni Arturo Hayes. Kasanayan sa paglunok ng langit. Matapos ang isang dagandong, ang mukha ni Arturo Hayes ay lumibot sa sakit. Paulit-ulit siyang napaungol sa sakit. Sa ilang sandali, si Arturo Hayes ay naging isang tuyong bangkay at nahulog sa lupa, wala ng buhay. Tiningnan ni Bobby Aguilar ang bangkay ni Arturo Hayes, hinawakan ito at saka itinapon sa bakuran. Pag-uwi niya, natuklasan ni Bobby Aguilar, sa kanyang pagkamangha, na si Edward Green ay nakahiga sa kama sa bingit ng kamatayan. Edward Green. Agad na nabalisa si Bobby Aguilar. Nagmamadali, sinuri niya ang mga sugat. Sa kabutihang palad, si Edward Green ay nahimatay lamang at hindi nagdusa ng anumang nakamamatay na pinsala. Matapos ilipat ni Bobby Aguilar ang ilan sa kanyang chi sa kanya, dahan-daang iminulat ni Edward Green ang kanyang mga mata. Ginoo Aguilar, kanina ay may matandang ito. Alam ko, magpahinga ka lang, putol ni Bobby Aguilar kay Edward Green. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid upang umupo na naka-cross-legged sa pagmumuni-muni. Tungkol sa Divine Needle ng Halcro na kinunan ni Arturo Hayes, medyo nag-alala si Bobby Aguilar. Hindi siya naglakas loob na umiwas, agad na ipinikit ang kanyang mga mata at sinusuri ang kanyang banal na sentido. Sa kanyang gininto ang banal na kahulugan, nakita niya ang isang maliit na itim na lugar. Ang itim na tuldok na ito ay unti-unting kumakalat sa bilis ng snail. Hindi ito maganda, bulong ni Bobby Aguilar sa mahinang boses. Sinubukan niyang manipulahin ang kanyang banal na sentido upang burahin ang itim na tuldok na ito, ngunit nalaman niyang parang ang tuldok ay naka-embed sa kanyang banal na kahulugan, hindi ito mabubura. Dahil dito, nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Bobby Aguilar. Bagamat hindi niya alam kung anong kahihinatnan ang ay dudulot ng itim na tuldok na ito, kapag hindi naagapan, tiyak na magiging problema ito sa hinaharap. Noong gabing iyon, naubos na ni Bobby ang lahat ng posibleng paraan ngunit hindi pa rin mabura ang itim na tuldok. Pansamantala lang niya itong patatagin para hindi ito kumalat sa loob ng kanyang banal na kahulugan. Sa oras na nagising siya, bukas na. Ako ay pabaya, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli siya, huminga ng malalim si Bobby Aguilar, bakas ng kaseryosohan ang kanyang mukha. Sa ngayon, maliwanag na ang langit. Tungkol naman sa oras na napagkasunduan ni Adonis Williams, huling araw na lang ang natitira. Dapat ay dinadala ako ni William Richardson sa battle zone ngayon, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Wala na siyang mahabang oras, kaya mabilis na inayos ni Bobby Aguilar ang formation. Nararamdaman niya ang kapangyarihang naiwan ng Earth Fiend Valley Ancestor na nawawala at naglalaho. Sa lalong madaling panahon, ang harapan ni Bobby Aguilar ay mahubaran. Ang pormasayo na ito ay hindi mahirap para kay Bobby Aguilar, ngunit ang lugar na ito ay isang lupain ng pagkakaisa, at walang anumang madilim na enerhiya upang suportahan ito. Sa pag-iisip, biglang naisip ni Bobby Aguilar ang mga estatwa ng bato. Ang mga estatwa ng bato ay naglalaman ng walang katapusang madilim na enerhiya. Kung gagamitin bilang array eyes, natural na malulutas ang problemang ito. Ako ay nakakaakit ng henyo. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Siyempre, ang paggamit ng stone statue bilang array eye ay may mga panganib din. Kung ito ay matuklasan, ito ay posibleng masira. Kung gayon, ang pormasayon ay babagsak din kaagad. Nakahanap si Bobby Aguilar ng isang medyo tagong lugar at inilagay ang rebeltong bato doon. Sa ilang beses na pagsuri at pagtiyak na walang problema,
sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar. Sa oras na ito, dumating sa pintuan sina William Richardson at Claire Richardson. Pagkababa niya ng sasakyan, tuwang-tuwang tumakbo si Claire patungo kay Bobby Aguilar. Bobby, kailangan ko ng tulong mo sa isang importanteng bagay. Dapat tulungan mo ako kahit anong mangyari. Si Claire Richardson ay mukhang apurahan. Walang magawang itinanong ni Bobby Aguilar, ano ngayon? Sabi ni Claire, si Anthony Hansen iyon mula kagabi. Gusto daw niyang mamasyal kasama ka. Maglakad-lakad. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Nang walang pag-iisip, tumanggi siya, hindi ako interesado. Nako, kung hindi ka pupunta, tiyak na pahihirapan niya ako. Tahimik na bulong ni Claire. Nanunuya si Bobby Aguilar, marami akong dapat harapin, wala akong oras para aliwin kayong mga bata. Saway din ni William Richardson sa gilid, Claire, stop making a fuss, I have some important business to discuss with your brother Bobby today. Bagamat siya ay mukhang nalungkot, si Claire ay masunerang pumunta sa isang tabi. Lumapit si William Richardson. Itinuro niya ang bangkay sa bakuran at tinanong na nakakunot ang kilay, anong nangyari dito? Sinabi ni Bobby Aguilar, ang taong ito ay mula sa Halcrone sect, inatake niya ako kagabi, kaya pinatay ko siya. Halcrone sect. Bahagyang nagbago ang mukha ni William, isang seryosong tingin ang lumalabas sa kanyang mukha. William, alam mo ang tungkol sa Halcrone sect? Tanong ni Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si William, nag-iisip, mga taon na ang nakalilipas, ang Halcrone sect ay nagdudulot ng kalituhan sa ilalim ng bandila ng Halcrone, nagdudulot ng kalituhan, at nag-iipon ng malaking puwersa. May mga taong lumalagpas sa posisyon ng Grandmaster sa loob. Ilang taon lamang ang nakalipas, pagkatapos kumilos ni Ignacio Burke, sila ba ay pinalaya sa teritoryo ng Pyro. Sa ibang bansa, umunlad sila ng walang kalaban-laban sa hindi mabilang na mga eksperto sa ilalim ng kanilang kontrol. Tumango si Bobby Aguilar, na may magaspang na pag-unawa sa Halcrone sect. Paano mo nagawang mapuko ang gayong organisasyon? Tanong ni William Richardson na nakakunot ang noo.